Bago ka mag-Hilux o mag-Ranger, tignan mo muna itong Triton ng Mitsubishi. Hi, ako nga po pala si Perry Coronel, ang sales agent nyo dito sa Peak Motors sa Siabad Santos, Tondo, Manila. Sa video na to guys, ipapakita ko po sa inyo ang full review ng ating Triton GLX manual transmission 2026 year model. At hindi lang po yan, ipapakita ko rin po sa inyo guys ang promo, features at freebies na makukuha nyo kapag sa akin po kayo mag-a-apply. Roll BTR. Yan, bago po tayo guys mapunta dun sa ating full review, no? Kung bago ka pa lang sa YouTube, TikTok, and Facebook channel natin, baka naman pwedeng pa-like, comment, subscribe sa YouTube, TikTok, and Facebook channel natin guys para updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload po natin. So yun guys, start na po natin guys yung full review ng ating unit. Ayan, ang Triton nga po pala natin guys, no, is na-awardan po guys ng isang Good Design Award nung last 2023. And also guys, na-awardan din po tayo ng IF Design Awards nung last 2024, neto lang, no? And also guys, na-award din po tayo ng 2024 to 2025 Autofocus Media's Choice Award, Best Design sa ating Triton or Pickup category. So yun guys, yung awards ng ating Triton. Yan, start na po natin guys, no? From sa taas, pababa. So yan, let's go, check na po natin. Ayun guys, nandito tayo ngayon sa side profile ng ating Triton, no? So check natin guys yung link niya and yung lapad niya, no? Dito guys sa ating Triton GLX na manual, no? Meron tayong link na 5,320 mm, no, na dagdagan siya ng 15 millimeter kasi ang before guys nasa 5,305 lang eh. And ngayon guys naging 5,320 na. And ang lapad niya naman or width niya is nasa 1,865 millimeter guys. And yung height niya naman, yung haba niya is 1,795. And sa ground clearance naman natin guys, kung mapapansin mo, ayan, naging 222. So yun yung ground clearance natin, 222 millimeter na. And sa wheelbase naman natin guys is 3,130 millimeter. And guys, no, take note. Ayun guys, take note guys, no, sa ating GL variant na Triton, mas mababa po yung ground clearance, no, nasa 203 millimeter lang. So yun guys, no. Tara, balik tayo dun sa unahan. So ayun na nga po guys, no, sa harap ng ating Triton GLX manual. Kung mapapansin nyo, gumagamit pa rin naman po tayo ng dynamic shield design, pero black material nga po guys yung gamit natin dito sa ating front grille. Ayan, kung mapapansin nyo, ang Mitsubishi logo natin, alam ko guys sa market may nabibili din na hood emblem ng Mitsubishi na to. So may nabibili sa market. Siyempre guys, kung sa akin kayo bibili, libre na po ito, ano. And siyempre guys, pag sinabing dynamic shield design, no, doon natin madidistinguish na Mitsubishi unit or car yung nakikita natin kasi nga ito yung pinakapalatandaan na Mitsubishi cars yung ganitong design. So yun, dito naman guys sa ilaw, ayan, dito naman sa front light natin guys, sa front light naman syempre yung DRL natin naka bulb type, and yung pinaka headlight po natin guys, and bulb pa rin naman yan. And ang advantage nito, no, since manual, kahit manual siya, meron na rin po tayong fog light. So ang tanong ulit, bakit nga po bulb type yung gamit niya, hindi man lang nagawang LED. Siyempre guys, mas matipid yung bulb, mas mabilis palitan, mas madaling palitan. Kahit sa ang auto shop, meron sila niyan. At the same time guys, pwede kang mamili kung gaano kataas yung lumens na or liwanag ng bulb na ipapalit mo sa ating bulb type na mga ilaw. So yun guys, yung advantage pag naka-bulb type ka. So ayun na nga po guys, no, since napag-usapan naman po natin yung ilaw, dito tayo ngayon sa rear view ng ating Triton guys. So dito naman sa ating tail light, meron tayong brake light po dito guys na nasa taas. And then also meron din po tayong combination lamp na nandito. And also guys, yung turning signal light natin naka-indicated naman po dito. So ito guys yung pinaka tail light po natin. Meron din po tayong brake light po dito, no, sa pinaka door handle po natin sa likod. So yan, balik tayo sa harap guys. So yun guys, okay na, napakita na natin yung pinaka front view natin. Syempre, since nandito naman tayo sa harap, buksan ko muna yung pinaka engine bay natin. Open ko muna yung hood para makita natin. Kung bagong sasakyan ang
hinahanap mo. May taong handang tumulong sa'yo. Perry Coronel Jr. ang maaasahan. Sa Mitsubishi, Abad, Santos, Manila ang destinasyon. So, ayun guys, ito yung pinaka inside the hood. So, ayan guys, ito yung inside the hood natin. So, ito yung pinaka-engine bay natin guys, no? Napaka-organized po guys ng ating engine bay. And gumagamit lang naman po itong Triton natin na GLX manual transmission guys ng 2.4 liter engine, 4 inline. Naka-dual overhead camshaft na rin po siya. At the same time guys, 16 valve, CRDI, intercooled, turbocharged, VGT, 4 in 16 Euro 4 yung engine na ginamit. And syempre guys, diesel po yung ginamit natin na engine, no? So guys, ang maganda po dito sa engine natin, with Myvec technology na rin po siya. Siyempre, alam naman natin na pag sinabing Myvec technology guys, ito yung tinatawag na Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System na nagbibigay ng more power, torque, lesser emission, and fuel efficiency. And ang advantage naman guys sa ating engine na ginamit, no, meron lang naman po siyang 183 horsepower at 3,500 RPM. And also guys, yung torque or hatak po natin, gumagamit or equip lang naman po tayo guys ng 430 Newton meter at 2,200 to 2,500 RPM. So grabe guys, yun yung gamit natin sa ating engine dito sa ating Triton GLX manual transmission 2026 year model. Dito na tayo guys sa side profile ng ating Triton. And syempre guys, sabi ko nga sa'yo, kung ano yung mga nakikita natin, check natin guys to. So dito tayo guys sa gulong. Ayan, sa gulong naman po natin guys, gumagamit po tayo guys ng 18 inches na black alloy wheels. Ayan, syempre pag naka 18 inches ka, same with Montero, mataas po yung ground clearance. Nabanggit ko na kanina, 222 mm yung ground clearance na meron po sa ating Triton, no? And syempre guys, sa gulong naman size, nababasa yan dito guys no? Gumagamit lang din po tayo, same with Montero lang din, 265 by 60 R18 guys yung pinaka rim size natin. So, and syempre guys, since nandito na tayo sa gulong, no, syempre ang turning radius natin, since naka size 18 po tayo, turning radius nito guys is 6.2 meters yung turning radius natin. So, maganda na, no, para sa pick up natin, okay na okay yon, diba? And syempre, suspension guys na ginamit, check natin. Yan, sa suspension guys na ginamit natin sa front, gumagamit lang naman po tayo guys ng double wishbone with coil spring and stabilizer bar. Yun yung sa harap natin. And also guys, sa rear naman, gumagamit lang naman po tayo guys ng lip spring with telescopic shock absorber. So yun po yung gamit natin sa suspension sa likod. So ayun na nga po guys, ano, okay na tayo dyan sa gulong. Dito naman tayo sa side mirror natin. Sa side mirror naman po guys, yung design niya, naka-chrome, and syempre integrated na po dito guys yung turning signal light po natin. Yan, ganda, ang ganda ng design. And also guys, yung door handle natin, naka-chrome din po siya. Same with second row, chrome din po yung ginamit natin. And syempre guys, since tawag dito manual transmission po ito, gumagamit pa rin naman po tayo guys ng ng keyless operating system, pero ito is remote keyless entry lang. So paano yun nangyayari? Meron tayong unlock and lock button guys. And syempre pag hindi gumagana to guys, meron naman po tayong susi. Ayan o. Yan. Ito yung guys yung susi natin. So pwede natin gamitin pang open, no? So syempre since naka-keyless entry pa rin naman po tayo with remote, na-open pa rin siya via key fob. Open natin guys. Halaka, pasok tayo sa loob. Ayan guys, dito na tayo ngayon sa loob ng ating Triton, no? So pinaka-dashboard natin. So ayun guys, pakita ko muna guys sa inyo yung steering wheel natin. So guys, ito yung pinaka-steering wheel natin, no? Gumagamit po tayo guys ng 3-spoke na steering wheel with leather wrap yan. So hindi na po siya urethane, no? Kahit base model guys, grabe naka-leather wrap na, no? Ang ganda. And syempre guys, nandito na rin po yung pinaka-meter cluster button natin and multimedia system button natin. So para hindi ka na pindot ng pindot doon sa part na yon, dito na lang po guys sa pinaka-steering wheel natin. And also guys, equipped na rin po tayo ng cruise control. Meron na rin pong hands-free and answer call and drop call guys. So grabe, sobrang ganda ng ating steering wheel na ginamit, no? Isa sa nagustuhan ko po dito, kahit base model po ito guys, meron po itong adjustment. Ito yung tinatawag na tilt tsaka telescopic na adjustment sa ating steering wheel. May lever po dito sa steering wheel natin, bababa lang po yan para ma-adjust po natin guys. Ang tilt guys, ayan, up and down. Then push and pull guys para doon naman sa telescopic. Then lock na lang po natin guys yung lever po dito. So ayun guys, para mas komportable yung pagdadrive nyo, gamitin nyo po yun, no? Para ma-adjust nyo po ng maayos. So yun yung pinaka-steering wheel natin, no? Dito naman po guys sa meter cluster natin, pakita ko yung design. Di siya naka-on, no? Pero okay lang yan, kita pa rin naman maliwanag. Analog type guys yung gamit natin. Pero meron din po yan guys na digital guys sa gitna, no? Hindi lang natin maipakita
makikita. And also guys, dito naman guys sa ating pinaka infotainment or multimedia system, also aircon guys. Ang nagustuhan ko lang dito is malalaki na po yung pinaka button niya, so hindi na po tayo mahihirapang pumindot-pindot, no? So sobrang ganda na. Aircon controllers natin guys, sobrang lalaki na din. And ang isa sa nagustuhan ko na dagdagan po siya ng max cool na tinatawag, and yung pinaka adjustment po guys ng level ng ating fan at aircon. So maganda na rin. Digital type na rin siya. So yun yung advantage nun, no? Ayan guys, sa ating infotainment naman guys, sa ating Triton GLX manual transmission, gumagamit po tayo guys ng 8 inches na LCD. Colored po yan guys, no? And IVI yung ginamit natin, hindi SDA. So ito yung tinatawag na in-vehicle infotainment. Ang meron lang po dito guys sa ating multimedia system is colored na yung display niya. May radio, AM, tsaka FM. May Bluetooth na rin po siya. Bluetooth hands-free, pwede din po sa kanya. And syempre guys, since may reverse camera to, nakikita din po natin dito pag nag-reverse po tayo. And syempre guys, yung USB port, meron tayong 1 and 2 Type-C and yung USB type na port. So, yun yung sa multimedia system po natin. Syempre guys, sa aircon naman po natin, gumagamit po tayo guys sa aircon system natin ng Marelli and Calsonic Kansei na aircon system po natin, no? Ang advantage guys dito sa ating aircon system natin na ginamit, same with Montero manual, naka single zone auto climate control system naman po siya. And ang maganda guys, no, ang lalaki na ng pindutan yung buttons ng ating controller sa aircon. And may nabago nga guys itong max cool na tinatawag. So yun guys ang ating multimedia and aircon. Ayan guys, sa ating upuan naman po guys, no, gumagamit lang naman po tayo guys ng high grade black fabric na seat material. And also guys, yung adjustment ng ating driver seat, no, is 6-way. Yun yung incline, recline, forward, backward, and up and down guys sa upuan. Ito, yun yung adjustment natin, no. Guys, second row na po tayo. Next na nga po guys, no, second row na po tayo. Mabilis na lang po ito guys, no, kasi yun na lang po ang ipapakita natin and yung pinaka-cargo natin. Kung mapapansin nyo, wala pang rain visor, no. Siyempre, pag sa akin po kayo mag-a-avail or sa akin kayo kukuha, libre na po yan guys, no. Tara, check na po natin guys yung second row. Ayan, sa second row naman po natin guys, grabe, napakaluwang, no. Ayan, pasok ko sa loob. Yan, sobrang luwang guys ng second row natin. And also guys, ang nagustuhan ko dito guys, meron na pong pinaka-vent ng ating aircon fan. Ayan, may vent na rin po siya. Ang astig lang nito guys, no, parang bago sa paningin ko guys yung ganito niya. So, para yung banda ng hangin, hindi directly sa'yo, pwede mong harangan. And also guys, meron din po sa ceiling natin, meron po tayong pinaka-ilaw and fan level guys ng ating aircon, no, ay ng ating fan. Pwede nating i-adjust kung gaano kalakas yung fan natin. So, dalawa din po yan guys, ano. Ang nagustuhan ko rin isa dito is yung charging station natin. May Type-C na tsaka USB, and also meron na rin po siyang 12 volt socket guys para dun sa car charger na ilalagay natin. Pwede ka nang mag-charge guys kahit nandito ka sa second row. Ang isa sa nagustuhan ko din dito, sa side trim natin, maraming lagayan guys, kahit pick up, no, may battery console dito. Yan, maraming pwedeng ilagay. Isa sa nagustuhan ko rin dito guys, yung design na to, sa door na to, naka piano black na siya and may silver door handle na rin siya. Isa sa mga nagustuhan ko or napansin ko. Ayan guys, ang ating Triton nga po pala is a 5-seater pick up, no. Pero kung gusto mo guys na mas premium or apat lang, meron din tayo dito guys. Eto, bababa mo lang to. Yan, pag binaba mo to guys, magiging armrest na siya. And meron siyang 2 cups holder, so mahilig mag-drive through dyan, kumakain. So yun, okay na okay, diba? Armrest na siya, at the same time may 2 cups holder pa. And magiging 4-seaters na lang po guys yung ating pick-up or Triton natin. So yun guys, sobrang okay lang, astig, tas ang luwang pa dito, no? And mapapansin nyo naman po guys kung gaano kaluwang, diba? Para sa inyo guys, okay ba tong second row ng ating Triton na manual? Comment down below. Guys, syempre hindi natin to makakalimutan, no? Ayan, diesel guys, engine yung ating Triton. And ang fuel tank capacity natin guys is 75 liters. Diesel yan guys ha. And sa fuel consumption naman po natin guys, bibigyan lang po kayo ng idea, no. Sa fuel consumption natin, nakadepende pa rin yan sa road condition and driving habit. Pero based on my research guys, pag city driving siya, pag medyo traffic, nasa 7 kilometers per liter siya, 7 to 9. And pag city driving guys, or mixed driving, nasa around 9 kilometers per liter siya. And pag highway naman po guys is 15 kilometers per liters naman po siya. So yun guys, yung pinaka fuel consumption ng ating Triton. So
So I hope may natutunan kayo doon. Pero depende pa rin yun guys sa sa road condition and driving habit po natin. Check na po natin guys yung pinaka-exciting part. Guys, dito na tayo sa pinaka-exciting part. Dito tayo sa ating cargo bed. Ayan, or pinaka-cargo space natin. Pero syempre guys, check muna natin tong pinaka-rear natin. Di ko nabanggit. Dito guys sa pinaka-door handle natin, naka-chrome design na rin po siya. And nandito na rin po guys integrated yung pinaka-reverse camera natin, no? And open na po natin guys, no? Ayan guys, isa sa mga nagustuhan ko, kung napapansin nyo, meron na pong tinatawag na tailgate assist. Ayan, ito po yun guys, no? Hindi siya katulad ng ibang pickup na pag inopen mo, bababa or babagsak siya kaagad, no? Ito guys, meron po itong tailgate assist na tinatawag. So grabe, sobrang ganda. And kung mapapansin nyo guys, naka-rubberized na rin po yung ginamit natin sa bed liner natin. Yan, sobrang ganda, ano? And cargo capacity or payload capacity naman po neto guys, hindi po siya 750 kg, hindi po 800, kundi 1,000 kg or 1 tons guys yung pwede nating ikarga po dito sa ating pickup. Sobrang ganda, sobrang luwang. Yan, ito po yung pinaka-cargo space natin sa ating Triton GLX manual transmission. Ayan, next na po natin guys doon sa passenger side. Punta na po tayo doon. So malapit na po tayong matapos. Tara, let's go! Ayan, sa passenger side natin guys, ayan, ang pinaka napansin ko lang dito is itong adjustment ng ating upuan. Naka 4-way lang po siya, 4-way. Ito yung incline, recline, tsaka forward and backward guys, no? Yan, and dito naman po guys sa ating glove box. So glove box, then may additional na lagayan guys, no? So, sobrang ganda. And also guys, ang napansin ko dito, tatlo po yung SRS na airbags na ginamit sa ating GLX manual. Tatlo na SRS airbags for the safety naman po guys, ano? And dagdag ko na rin, yung hill start assist, meron din po siya. Equipped din po guys ang ating Triton GLX manual transmission. Sa mga hindi ko nabanggit, siguro pakita ko na lang po guys sa screen. Ayan, at pwede na rin po kayo guys na mag-comment kung ano pa yung mga napansin nyo or maganda sa ating Triton na GLX manual transmission. Ito pa guys pala, napansin ko din, meron na rin po siyang step board. Ayan. So yun guys, yung mga nakalap natin na informasyon, no, sa ating Triton GLX manual transmission. I hope may natutunan kayo kahit papaano. And sa mga hindi ko nabanggit dyan na features natin, pwede nyo i-comment para may conversation naman po tayo at para malaman ko din po guys kung ano po yung mga hindi ko nabanggit. So yun lang guys sa ating Triton GLX manual transmission. Pag-usapan naman po natin guys kung ano yung promo naman ng ating Triton GLX manual transmission. Again, sa mga nagtatanong ulit na gustong itry yung airbags natin kung paano ma-activate yon. So, i-comment nyo lang dyan guys kung anong sasakyan ang gagamitin natin para matry po natin. Siyempre, ikaw yung driver. Tapos videohan ko na lang, no? So, yun lang po guys. Promo na po tayo. Sa promotions naman po natin, kumuha ako guys ng flyers kasi mahirap na magkamali, mahirap na mag-abono. Ayan, sa ating Triton GLX manual transmission, ang SRP po nito guys ay 1,649,000 pesos. Yun yung pinaka-SRP niya. Para dun sa promo natin na 20% na down payment guys, no? Ang down payment po natin for as low as 98,000 pesos, may uuwi nyo na po tong Triton GLX manual transmission natin. And for the monthly naman po guys, no, 34,490 pesos. Yun po yung pinaka-monthly payment po guys ng ating Triton GLX manual transmission. Sa mga gustong kumuha dyan or mag-avail ng ating pick-up na to, pwede nyo ko guys i-message or kontakin sa aking contact number na nasa screen. And para updated po kayo guys sa lahat ng videos, promos, freebies, tips natin, huwag kalimutan na mag-like, comment, subscribe sa YouTube, TikTok, and Facebook channel po natin. So yun lang po guys sa video na to. See you sa next vlog, see you sa next video. Bye-bye. Peace.